Sa kanyang kaarawan, nag-wish ang dalaga na magkaroon ng tuta. Kinabukasan pagkatapos ng klase, isang maliit na aso ang lumitaw sa kanyang bakuran. Sinubukan niyang saluhin ito ngunit mabilis na umiwas ang tuta. Kaya nakaisip ng ideya ang dalaga. Marahan niya itong tinakpan ng kanyang kamiseta. Pagkatapos ay tuwang-tuwa itong dinala sa ospital para ipakita kay nanay. Pinangalanan ito ni nanay na Socks at sinabi sa babae, kung gusto niyang mag-alaga ng aso, kailangan niyang sundin ang 10 pangako dito upang maging matiyaga at makipag-usap ng may pagmamahal. Dahil ang buhay ng isang aso ay tumagal lamang ng 10 taon, kaya siya ay dapat na matalik na kaibigan. At kapag oras na para umalis ito, kailangan niyang manatili sa tabi nito. Para sa batang babae, 10 taon na dama tulad ng walang hanggan, pero nangako pa rin siya. Dinala ni nanay ang babae at si Socks sa tabing dagat. Ginugol nila ang isang masayang araw na magkasama, pinapanood ang batang babae at si Socks na naglalaro at tumatakbo. Napangiti si nanay ng maluwag. Makalipas ang ilang buwan, namatay si mama. Ang batang babae ay nanatili sa kama sa loob ng 2 araw sa kalungkutan at nauwi sa stiff neck. Naisip ni Socks na nakakatawa ito at nagsimulang ikiling ang ulo nito sa parehong paraan. Natawa ang dalaga at pinaglaruan ito. Pagkatapos ay sa isang maliit na pop, ang kanyang leeg ay tumigil sa pananakit. Tinulungan ni Socks ang dalaga na dahan-dahang makawala sa kanyang kalungkutan. At muli silang bumalik sa masasayang araw. Sa tuwing nakakakita si Socks ng bahaghari, tumatalon ito at sumusubok na kumagat. Ngunit dahil sa paglipat ng trabaho ni Papa, kailangan nilang lumipat sa ibang lungsod. Hindi pinapayagan ng mga alagang hayop sa bagong dorm. Ang batang babae ay maaari lamang magsulat ng isang numero ng telepono sa kwelyo ni Socks at iniwan ito sa kanyang mabuting kaibigan upang alagaan. Nakaupo siya sa kotse. Punong-puno ng pag-aatubili ang kanyang puso. Tanging si Socks lang ang nakamasid na humahabol sa sasakyan. Sa bahay ng bata, nakatali si Socks sa labas ng pinto. Humiwalay ito sa lubid at nagpasyang hanapin ang babae. Bumalik si Socks sa dating tahanan batay sa memorya nito. Ngunit wala nang laman ng bahay. Naalala nito ang huling pagkakataong nakita nitong nasa tram ang dalaga. Kaya tumalon din ito sa isang tram na natakot sa mga pasahero sa loob. Buti na lang may phone number sa collar nito. Nakipag-ugnayan ang pulis kay tatay. At sa wakas ay nakuha ng babae si Socks. Umalis si tatay sa kanyang trabaho. Nangako siyang hinding-hindi na niya pababayaan si Socks at nagbukas ng maliit na klinika malapit sa bahay. Lumipas ang 10 taon. Ang batang babae ay nagtapos sa kolehiyo at naatasan na magtrabaho sa isang zoo. Siya ay naging mas abala at mas abala. Halos walang oras upang umuwi. Kahit pag-uwi niya, madalas niyang tinutulak si Socks palabas ng kwarto niya dahil sa stress. Si Socks na lang ang tanging naiwan na kasama ni Dad. Hindi napansin ng dalaga, tumanda na si Socks. Hindi na ito tumalon para sa mga bahaghari. Hanggang sa isang araw, hindi man lang makaakyat ng mga hagdan si Socks. Sa wakas ay napagtanto ng dalaga, 10 taon na silang magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si tatay at sinabing wala na masyadong oras si Socks. Ngunit ang batang babae ay may gagawin pang operasyon sa hayop. Nag-alinlangan siyang umalis hanggang sa ipinaalala ni Dad sa kanya ang pangako niya kay Socks 10 taon na ang nakakaraan. Agad na umuwi ang batang babae at hinawakan ang namamatay na si Socks sa kaniyang bisig. Inabot sa kanya ni Dad ang isang scrapbook na iniwan ni nanay bago siya pumasa. Itinala nito ang 10 pangako sa pagitan nila ni Socks. Napagtanto niya na iilan lamang sa mga iyon ang kanyang itinago. Umiyak siya at humingi ng tawad kay Socks nang mabasa niya ang huling pangako. Dahan-dahang ipinikit ni Socks ang mga mata nito at marahang inilagay ang paa nito sa kamay niya. Tinawag ng dalaga ang pangalan nito. Noon lang niya napagtanto na ang 10 taon ay talagang lumipas sa isang kisap mata. Nung naglilinis si tatay ng doghouse, nakita niya ang kayamanan ni Socks. Isa itong stack ng mga larawan ni Socks at ng babae. Siguro sa mga araw na wala siya, umasa si Socks sa mga litratong iyon upang malampasan ang bawat malungkot na gabi. Sa gitna ng mga larawan, may nakita rin silang sulat na iniwan ni nanay. Si Socks ang magiging papalit sa akin. At samahan ka sa isang napakagandang pagkabata. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, maaari ka bang mag-iwan ng bakas?